ko kailangan ng bodyguard. Matanda na ako at ayoko nang may sumusunod-sunod sa akin na parang aso. Si Mia Rodriguez ay 20 taong gulang na, nag-iisang anak ni Congressman Antonio Rodriguez. Maganda, sexy at suplada, sobra sa layaw dahil nag-iisa, isa pa, ubod naman yaman ng kanilang pamilya. Minsang pinagtangkaan ng buhay ng congressman, kaya nag-aalala siyang may mangyaring masama sa nag-iisa niyang anak. Kumuha siya ng bodyguard na magtatanggol sa dalaga kahit anong mangyari. Anak, kailangan mo ng proteksyon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, bibigyan kita ng bodyguard. Wala ka nang magagawa, buo na ang desisyon ko. Wala nang nagawa pa si Mia dahil batas ang salita ng kanyang ama. Marco, ikaw na ang inatasan kong maging bodyguard ng aking anak. Ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo dahil alam kong kaya mo siyang ipagtanggol. Isa ka sa mga pinakamahusay kong bodyguard. Si Marco ay isang sundalo na piniling maging bodyguard ng congressman. Hindi nagkakalayo ang edad nila ni Mia. Matikas si Marco at gwapo. Salamat sa tiwala, congressman. Maniwala po kayo, hindi mapapahamak ang anak ninyo habang kasama niya ako. Magalang na sagot ni Marco. Mabuti, simula ngayon, siya na ang amo mo. Magre-report ka lang sa akin kapag kailangan ko ng impormasyon tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Gusto kong bantay mo siya sa lahat ng oras at siguraduhin hindi siya mapapahamak. Noted, Congressman. Noted, Congressman. Panggagaya ni Mia na puno ng inis. Sa lahat ng ayaw niya, ito ang pinakaayaw. Ang may nagbabantay sa bawat kilos niya. Napangiti na lang si Marco sa reaksyon ni Mia. Nagdadabog na umalis si Mia sa opisina ng kanyang ama. Diretso siya sa kanyang kotse at balak pumunta sa mall. Pero lalo siyang nainis nang harangin siya ni Marco. Senyorita, saan kayo pupunta? Hindi pwedeng umalis na hindi ako kasama. Umalis ka dyan, sasagasaan kita. Sige, senyorita, sagasaan ninyo ako. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa magalit sa akin si congressman kapag may nangyaring masama sa'yo. Gigil na gigil si Mia. Pwede ba? Lubayan mo na ako. Hindi po pwede, senyorita. Kailangan ko kayong alagaan at bantayan. Hindi ko kailangan ang pag-aalaga mo. Wala na po kayong magagawa, senyorita. Masunurin po ako. Saan man kayo pumunta, sisiguraduhin kong kasama ninyo ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nagmamatigas pa sana si Mia pero parang walang naririnig si Marco. Pumwesto na ito sa likod ng kotse. Wala nang nagawa pa si Mia. Alam niyang hindi siya mananalo. Sumakay na lang siya sa driver's seat. Pero nang makitang nasa likod si Marco, bumaba siya at binuksan ang pinto sa likuran. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ginawa mo pa akong driver. Bumaba ka dyan. Nagmamadaling bumaba si Marco. Natatawa pa. Anong nakakatawa? Wala po, senyorita. Simula ngayon ako na po ang magdadrive sa inyo. Alam kong wala na akong magagawa. Oo, senyorita. Kaligayahan ko ang paglingkuran kayo. Tigilan mo ako sa mga hirit mo. Hindi ako natutuwa. Bilisan mo at gusto ko nang mag-mall para mawala ang inis ko sa'yo. Sige, tara na. Maayos na minaneho ni Marco ang kotse papuntang mall. Totoo lang, ayaw din niyang maging bodyguard ng dalaga. Kilala niya ang ugali nito, maldita at masungit, palibhasay anak mayaman. Pero dahil tapat siya sa congressman, wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Malaki na rin ang nagawa nitong tulong sa kanya at sa kanyang kapatid. Senyorita, nandito na po tayo. Alam ko hindi ako bulag. Ano pong hinihintay niyo dyan? Bakit? Bumaba ka na dyan at ipagbukas mo ako ng pinto. Oo nga pala. Sorry, senyorita. Nagmamadaling bumaba si Marco para pagbuksan siya ng pinto. Inis na bumaba si Mia at naglakad papasok ng mall. Dali-daling sumunod si Marco. Nang mapansin ito ni Mia, hinarap niya ito ng galit. Anong ginagawa mo? Sumusunod po sa inyo, senyorita. Ano? Bumalik ka sa kotse at parang awa mo na. Pabayaan mo akong mamasyal ng mag-isa.
Pasensya na, senyorita. Ang utos po sa akin ni Congressman. Bantayan ko kayo bawat minuto. Napahinga ng malalim si Mia, tila pinipigilan ang sarili na sumabog. Wala akong pakialam sa utos ni Daddy. Ayoko nang may bumabuntot sa akin. Kaya hindi ako nag-aalaga ng hayop. Ayoko nang may sumusunod sa akin. Senyorita, hindi naman po ako hayop. Bodyguard ninyo po ako. Psst, Foft. Patuloy pa rin sa pagsunod si Marco kahit saan pumunta si Mia. Hanggang sa tumapat ito sa comfort room. Sigurado ka bang hindi mo ako susundan sa loob? Hindi na po, senyorita. Hihintayin ko na lang kayo dito. Mabuti naman at marunong kang mahiya. Pumasok si Mia sa CR, hindi para umihi, kundi para gumawa ng paraan para takasan ang kanyang bantay. Habang papasok, patingin-tingin siya kay Marco, naghihintay ng tamang pagkakataon. Eksaktong may nakilala si Marco at napalingon ito. Mabilis na sumabay si Mia sa mga taong lumalabas at tumakbo palayo. Tumakbo siya ng tumakbo. Hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Hanggang sa makarating siya sa parking lot at sumakay sa kotse. Pero, sa pagkadismaya niya, wala pala sa kanya ang susi. Hinahanap mo ba ang susi, senyorita? Nakangiting tanong ni Marco. Sumisilip sa bintana ng driver's seat. Galit na galit si Mia. Nagdadabog siyang lumabas ng kotse at sumakay sa likuran. Pangiting-iting sumakay si Marco sa driver's seat. Saan tayo, senyorita? Iuwi mo na ako. Sirang-sira na ang araw ko dahil sa'yo. Masusunod po, senyorita. Nakangiti pa rin siya. Nag-drive siya pauwi sa mansyon ng mga Rodriguez. Hanggang sa makauwi, hindi nawawala ang inis ni Mia. Agad itong napansin ng kanyang ama. Anak, akala ko magsha-shopping ka? Bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha mo? Hindi ka ba nag-enjoy? Itanong mo dyan sa magaling mong tauhan. Inis na umakyat si Mia sa kanyang kwarto. Mas pinili na lang niyang matulog kesa ma-stress kasama ang kanyang bodyguard. Tinanong ng congressman si Marco kung ano ang nangyari. Ikinuwento naman ni Marco ang lahat. Tawang-tawa ang congressman sa kalokohan ng kanyang anak. Hayaan mo na, masasanay rin siya. Basta pagpasensyahan mo na lang, mabait naman yang anak ko. Tataasan ko na lang ang sahod mo. Alam kong hindi madali ang trabaho mo. Hindi na po, congressman. Sapat na po ang sahod na ibinibigay ninyo. Okay lang po ako. Alam kong kailangan ko ng mahabang pasensya sa anak ninyo. Humanga si Congressman Rodriguez sa ugali ni Marco. Diyan ako bilib sa'yo, Marco. Pero kahit ayaw mo, tataasan ko pa rin ang sahod mo. Ano pa po bang magagawa ko, Congressman? Maraming salamat po. Tinatanggap ko po. Napangiti na lang si Marco. Wala na rin siyang magagawa. Kahit hindi siya pumayag, tataasan pa rin ang sahod niya. Ganoon kabait ang kanyang amo. Mabuti, pwede ka nang magpahinga. Parang walang balak lumabas ang anak ko. Sige po, Congressman. Magpapahinga po muna ako. Salamat po. Asahan ninyong lalo kong pagbubutihin ang trabaho ko. Hindi mapapahamak si senyorita habang kasama ko siya. Yan lang ang gusto ko, Marco. Kaya nga sa'yo ko ipinagkatiwala ang buhay ng nag-iisang anak ko. Sige po, Congressman. Mauna na po ako. Tumango ang congressman. Umalis na si Marco papunta sa quarters nila sa likod ng mansyon. Doon tumutuloy ang lahat ng bodyguard. Gusto kasi ng congressman na madaling matawagan ang mga ito kung kinakailangan. Bro, kinaya mo ba ang ugali ng anak ni congressman? Tumatawang tanong ni Ramon, kaibigan ni Marco na bodyguard din. Kinakaya pa naman, bro. Parang extreme challenge sa akin siya. Bakit, bro? Ibang level ang katarayan ni senyorita. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot ang pasensya ko. Natawa si Ramon. May naisip akong solusyon, bro. Ano? Gamitin mo ang charm mo, paibigin mo siya. Gwapo ka naman, nasayo lahat ng hinahanap ng babae. Tigilan mo ako, bro. Ikaw ang babaero, puro panloloko ng babae. Huwag mo akong gaya sa'yo. Pustahan tayo, bro.
Kapag hindi mo siya napalibog, ikaw ang mapaibig sa kanya. Mark my words, bro. Ako? Iibig sa ubod ng sungit na babae? Hindi. Talaga? Baka kainin mo ang mga salita mo, bro. Kahit itaga mo sa bato, hinding-hindi ako iibig sa kanya. Baka gawin lang akong alipin niyan. Makikipagpustahan ako sa'yo, bro. Iibig ka sa kanya. Matatalo ka. Abangan natin, bro. Baka mapahiya ka lang. Hindi na sumagot si Marco. Pumikit na lang siya at nakatulog. Hindi na nakakain ng hapunan. Kinabukasan, maagang gumising si Mia. Kailangan niyang pumunta ng maaga sa opisina. Marami siyang kailangang i-check na papeles. Siya na ang namamahala ng negosyo nilang beauty products. Ito ang negosyong sinimulan ng mami niya. Mula nang mag-graduate si Mia, ipinagkatiwala na ito sa kanya. Gusto naman niya dahil mahilig siya sa beauty products. Nagmamadali siyang lumabas, inaasahang nandoon na si Marco. Pero laking dismayada niya nang hindi niya ito makita. Naroon ang daddy niya, pasakay ng kotse. Dad, nasaan si Marco? Ang late na! Nagpasabi siyang ngayon lang siya nagising. Masama raw pakiramdam niya, nahihilo. Hindi raw kasi siya nakakain ng hapunan kagabi. Nakatulog agad. Ano? Ito na nga lang ang inaasahan ko. Imbes na makaalis agad, hindi ko magawa dahil sa lalaking batugan na yan. Relax, ikaw ang boss. Walang maninita sa'yo sa opisina. Papunta na yata si Marco. Napahinga ng malalim si Mia, pinipigil ang sarili. Look, Dad, kung wala pa siya sa loob ng 5 minuto, aalis na ako mag-isa. Hindi mo ako mapipigilan. Napailing na lang ang congressman sa pagkamainitin ng anak. Nandyan na siya, anak. Sige, mauna na ako. Bye, baby. Dad. Pero wala na ito. Anong oras na, Marco? Pasensya na, senyorita. Masama po kasi pakiramdam ko kanina paggising. Nahihilo po ako. Hindi po kasi ako nakakain ng hapunan. Nakatulog po ako agad. Wala akong pakialam sa nangyari sa'yo. Ang tinatanong ko, anong oras na? I'm sorry, senyorita. Mag-8 to ale na po. 8 to 4 na. Sayang ang oras ko dahil sa pagiging late mo. Hindi na po mauulit, senyorita. Sana nga, sa susunod mawawalan ka ng trabaho. Sasabihin ko kay daddy, natanggalin ka na. Mataray na pumasok si Mia sa kotse, nakabusangot pa rin. Lalo siyang nainis nang makitang hindi sumasakay si Marco. Ano pang hinihintay mo, Marco? Pasko? I'm sorry, senyorita. Sorry, puro ka sorry. Hindi na sumagot si Marco. Nag-focus na lang siya sa pagmamaneho. Pagdating sa building, bumaba siya, kinuha ang bag ni Mia at tahimik na sumunod dito hanggang sa opisina. Binuksan niya ang pinto at may sumigaw sa loob. Aray, my God! Jake, anong ginagawa mo rito? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Mia. Si Jake ang presidente ng kumpanya. Anak ito ng kasosyo ng mami niya sa negosyo. Matagal na itong nanliligaw kay Mia, pero wala pa siyang sagot. Gwapo naman ito, lahat ng hinahanap ng babae. Nasa kanya na. Hindi lang ito gaanong kayaman dahil kaunti lang ang shares ng pamilya nila sa kumpanya. Okay lang ako, Mia. Sino bang hayop yan na hindi marunong magdahan-dahan? Huwag mo na siyang pansinin. Bodyguard ko lang yan. Bodyguard? Akala ko ayaw mo ng bodyguard? Oh, alam mo naman si Daddy. Nung may nagtangka sa buhay niya, naging nerbyoso. Kahit ayoko, wala akong magawa. You know, Dad, kapag sinabi, dapat sundin. Bakit hindi mo na lang ako sagutin? Kaya kitang ipagtanggol kahit kanino. I love you and you know that. Gagawin ko lahat para sa'yo, Mia. May kung anong sumikip sa dibdib ni Marco. Hindi niya gusto ang nakikita. Nag-isip siya ng paraan para maputol ito. I love you so much, Mia. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Sumandal si Jake para halikan si Mia, pero biglang sumingit si Marco. Ah, senyorita, saan ko po ilalagay ang bag ninyo? Naputol ang sandali.
Nagpasalamat si Mia sa Diyos at pumagitna si Marco. Lumapit siya para kunin ang bag. Akin na yan! Bumaba ka na! Bumalik ka sa kotse! Pwede ka ring umalis kung gusto mo. Sunduin mo na lang ako mamayang hapon. Opo, senyorita. Marahang lumakad si Marco palabas. Pero sa salamin ng pinto, nakita niyang hinawakan ulit ni Jake si Mia at muling sumandal para halikan ito. Tumingin siya sa paligid. May nakita siyang empleyadong may dalang kape. Mabilis niya itong kinuha. Akin na, beautiful. Nakangiti niyang sabi. Napangiti naman ang babae. Okay lang, gwapo. Gusto mo patimpla pa ulit kita? Sa susunod na lang. Salamat. Dali-dali siyang pumasok sa opisina. Senyorita, baka gusto ninyo ng kape? Galit na galit si Jake. Humarap siya kay Marco at sinuntok ito. Nakaiwas si Marco. Pero sa pag-iwas, natapon ang kape kay Jake. Putang ina! Ano ba? Tumigil kayo! Sigaw ni Mia. Ano bang problema mo, gago? Muling sinuntok ni Jake si Marco pero muling nakaiwas ito. Tumigil nga kayo. Senyorita, hindi ako. Patuloy sa pagsuntok si Jake kaya hinawakan na siya ni Mia. Kilalanin mo ang binabangga mo, pre. Jake, lumabas ka muna ng opisina ko. Ano? Bakit ako? Lumabas ka na, Jake. Wala nang nagawa si Jake. Lumabas siya, pero bago tuluyang umalis, tiningnan niya ng masama si Marco. Hindi pa tayo tapos. Nang makalabas si Jake, galit na hinarap ni Mia si Marco. Wala ka na bang magagawang maayos sa araw na, "To, Marco, hindi mo ba kilala ang lalaking yon? Presidente ng kumpanya. Ganyan ka ba talaga kabastos?" I'm sorry, senyorita. Pero nakita ninyo naman, siya ang nagsimula. Nagmagandang loob lang naman po ako na dalhan kayo ng kape. Naisip ko lang na baka hindi pa kayo nag-aalmusal. Mali po ba yon? Ang punto ko, huwag kang makialam sa buhay ko. Nag-almusal man ako o hindi, hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Wala kang pakialam sa buhay ko. Bodyguard kita, binabayaran kita sa trabaho mo. Wala kang karapatang makialam. Naiintindihan mo? Nasaktan si Marco sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya. Pero alam niyang tumagos sa puso niya ang bawat salita. I'm sorry, senyorita. Hindi na po mauulit. Hindi na mauulit dahil fired ka na. Senyorita, wag naman po. Kailangan ko po ang trabahong ito. May sakit po ang kapatid ko, cancer. Siya po ang pinapagamot ko. Wala akong pakialam. Tandaan mo, ayokong makita ang pagmumukha mo pag uwi ko sa bahay. Kahit si Daddy, walang magagawa kapag sinabi kong palayasin ka. Mas mahal niya ako kaysa sayo. Sobra naman po kayo, senyorita. Matagal na po akong nagseserbisyo sa daddy ninyo. Ngayon lang po ako nagkamali. Hindi naman po siguro makatarungan na tanggalin ninyo ako agad-agad. Bakit? Mas marunong ka pa sa akin? Ayaw na kitang makita? Period. Ngayon, pwede ka nang umalis. Huwag kang mag-alala. Papasok pa rin ang last sweldo mo. Dadagdagan ko pa para sa kapatid mo. Ayokong may masamang mangyari sa kanya at ako ang sisihin mo. Kung hindi lang babae si Mia, nasuntok na ito ni Marco. Tinitigan niya ito ng matagal bago tuluyang umalis. Dumiretso siya sa kanilang bahay. Napansin ng kapatid niyang si Nina na may problema. Kuya, okay ka lang po? Oo naman. Bakit po kayo umuwi? Martes pa lang po. Tuwing Sabado lang umuuwi si Marco para dalawin si Nina. Sila na lang ang magkasama, patay na ang mga magulang nila noong nakaraang taon. Doon lang nila nalaman na may leukemia si Nina nang ipasuri ni Marco sa doktor. Hindi matanggap ni Marco na magkaroon ng ganoong sakit ang 7 taong gulang niyang kapatid. Mula nang mamatay ang mga magulang nila, si Marco na ang sumalo ng lahat ng responsibilidad. Maliit lang ang sinasahod niya bilang sundalo. Kaya nang alukin siya ni Congressman Rodriguez ng mas mataas na sahod, nag-awol siya sa serbisyo at nagtrabaho para sa congressman. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang kapatid at maipagamot ito. Ngayong tanggap na siya ni Mia, hindi na niya alam kung saan magsisimula.
Masama lang pakiramdam ni kuya kaya nag-leave muna ako. Makakasama kita ng matagal. Si Aling Rosa na lang muna magbabantay sa'yo. Gusto mo yun? Oo naman po, kuya. Miss na po kita. Magbihis ka. Mamasyal tayo. Mag-i-enjoy tayo ngayon. Talaga po? Yay! Tinulungan ni Marco si Nina na magbihis. Pagkatapos, pumunta sila sa Manila Zoo. Masaya si Marco na nakikitang masaya ang kanyang kapatid. Pero sa likod ng saya, naroon ang takot. Walang trabaho, walang pambayad sa pagpapagamot. Pagkatapos ng zoo, dinala niya si Nina sa isang mamahaling restaurant. May naipon naman siya, kaya gusto niyang ibigay ang lahat ng makakapagpasaya sa kapatid. Nag-order siya ng masasarap na pagkain. Kuya, ang sasarap ng pagkain dito. Mahal po siguro to? Huwag mo nang isipin kung mahal o hindi, magpakabusog ka. Regalo ko to sa'yo dahil naging good girl ka habang wala si kuya. Salamat po kuya, love na love ko po kayo. Hindi nila alam na may nakamasid sa kanila mula sa malayo. Si Mia, nakita niya ang batang kasama ni Marco payat na payat, maputla. Naalala niya ang sinabi ni Marco tungkol sa may sakit niyang kapatid. Nakaramdam siya ng konsensya. Nang pumunta si Marco sa CR, hindi napigilan ni Mia ang sarili. Lumapit siya sa bata. Hi, ako si Mia. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting tanong niya. Hello po, ako po si Nina. Ang ganda ninyo po, Ate Mia. Mukha rin po kayong mabait. Salamat. Ikaw din ang ganda-ganda mo. Kaya nga ako lumapit sa'yo eh. Sino yung kasama mo kanina? Si Kuya Marco ko po yun. Bagay po kayo sa kuya ko. Gwapo po siya at maganda po kayo. Mabait po siya at mahal na mahal po ako. Ganun ba? Sige Nina, alis na muna ako. Baka hinahanap na ako ng kasama ko. Nice to meet you. Ay, sayang naman po. Ipapakilala pa naman sana kayo kay kuya. Sige po. Bye, ate ganda. Next time na lang. Bye, baby girl. Nagmamadaling umalis si Mia. Nang makalayo, muli niyang tiningnan ang bata. May kurot sa kanyang puso. Guilty siya sa ginawa kay Marco. Kuya, may nakilala po akong napakagandang babae. Ang bait-bait niya. Sayang nga lang, hindi niyo po kayo nagkita. Sigurado po ako na magkakagusto kayo sa kanya. Masayang kwento ni Nina nang bumalik si Marco. Pag nagkita ulit kayo, sisiguraduhin kong kasama kita. Sana nga po kuya. Gusto ko po siyang maging ate. Ang ganda-ganda po niya. Ang bata-bata mo pa, marunong ka na niyan. Bilisan mo na kumain para makauwi na tayo. Basta kuya, siya ang gusto kong maging ate. Sige na, tapusin mo na lang ang kinakain mo. Talaga po? Liligawan niyo po si Ate Ganda? Yehey! May maganda na akong ate. Napailing na lang si Marco, natatawa sa kakulitan ng kapatid. Pagka-uwi, nakatulog si Nina kaya karga siya ni Marco hanggang sa bahay. Sa una, okay naman ang lahat. Pero makalipas ang halos 1 taon, unti-unting naubos ang ipon ni Marco. Kahit may trabaho siya bilang security guard sa isang maliit na kumpanya, lumalala ang sakit ni Nina at lumalaki ang gastos. Labas-masok na siya sa ospital. Nang hihina ang katawan. Nina, saan galing ang mga prutas na ito? Nagtatakang tanong ni Marco isang araw. Pagka-uwi galing trabaho, nadatnan niyang maraming prutas sa tabi ng kama ni Nina. Kuya, galing po kay Ate Ganda. Dinala niya po lahat yan. May binigay po siyang sobre. Ibigay ko raw po sa inyo pambayad sa ospital. Sino ba yung Ate Ganda mo? Nakalimutan ko na po pangalan niya kuya. Ate Ganda na lang po tawag ko sa kanya. Nagulat si Marco nang makita ang laman ng sobre. Malaking halaga. Sapat pambayad sa ospital at pambili ng gamot. Kung sino man ang babaeng tumutulong sa kanila, lubos siyang nagpapasalamat. Halos araw-araw, kapag bumabalik siya sa ospital para dalawin si Nina, may mga sariwang prutas at masarap na pagkain siyang nadadatnan. Linggo-linggo, may inaabot na pera sa kanya, si Nina. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pasanin.
Diyos ko, kung sino man ang babaeng tumutulong sa amin, pagpalain niyo po siya. At sana po, tuluyan ng gumaling ang kapatid ko. Dasal ni Marco sa chapel ng ospital. Paglabas niya, may nakita siyang babaeng pamilyar, galing sa kwarto ng kapatid niya. Nagmamadali siyang pumasok. Totoo nga, may mga pagkain at sobre na naman ng pera. Baka nagkakamali lang ako. Imposibleng si Senyorita yon, napakasama ng ugali noon. Malayong maging kaibigan ni Nina, bulong ni Marco. Bukod sa pera at pagkain, regular ding nagdo-donate ng dugo ang misteryosang babae kay Nina. Gustong-gusto niyang makilala ito, pero hindi niya ito maabutan. Lumipas ang ilang buwan, parang himala, gumaling si Nina. Tuluyang nawala ang cancer niya. Ayon sa doktor, malaking tulong ang kumpletong gamot at regular na blood donor. Nakauwi na sila sa bahay. Laking pasasalamat ni Marco sa Diyos at sa babaeng tumulong sa kanila. Nagplano siyang hanapin ito, ang babaeng hulog ng langit. Nang gabing iyon, siya ang nasa panaginip ni Marco. Pero tuwing haharap ito, si Mia ang nakikita niya. Kinabukasan, nagising si Marco sa tunog ng cellphone. Nagulat siya nung makita niyang si Congressman Rodriguez ang tumatawag. Hello, Congressman? Marco, pwede ka bang pumunta rito? May pag-uusapan tayo. Congressman, pero tinanggal na po ako ni Senyorita. Ayaw na po akong makita sa mansyon. Alam ko, pero kailangan kita. Kinidnap ang anak ko. 1 linggo na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Marco. Nasa panganib ang anak ko. Pakiusap, tulungan mo ako. I'm sorry, Congressman. Iba na lang po utusan ninyo. Wala nang iba, Marco. Sa'yo lang ako nagtitiwala. Alam kong kaya mong iligtas ang anak ko mula sa mga kidnapper na yan. I'm sorry, Congressman. Malaki po ang paggalang ko sa inyo. Pero ayoko nang pumasok sa buhay ninyo dahil sa ginawa sa akin ng anak ninyo. Pinatay ni Marco ang tawag. Laking dismayada ng congressman. Hindi niya masisi si Marco. Alam niyang mali ang ginawa ni Mia. Nawawalan na siya ng pag-asang mailigtas ang anak. Samantala, masaya namang nagkukwentuhan sina Marco at Nina sa bahay. Kuya, miss ko na si Ate Ganda. 1 linggo ko na siyang hindi nakikita. Ano bang pangalan niya, Nina? Hanapin natin. Nag-isip si Nina. Amy? Hindi. Abby? Ay, Ate Mia. Tama, Ate Mia. Mia, maganda ba siya? Maputi? Matangkad? Opo, kuya. Paano ninyo po nalaman? Mia, ang babaeng nang api sa kanya ay siya palang tumulong sa kapatid niya. Kuya, kilala ninyo po si Ate Ganda ko? Oo, Nina. Kilalang kilala ko siya. Alam ninyo po kung saan siya nakatira? Oo, alam ko. Hindi niya alam ang mararamdaman. Ngayong kailangan siya ng dalaga, pinagkaitan niya ito ng tulong. Samantalang lahat ng kabutihan ay ibinigay nito sa kanila, lalo na kay Nina. Ilang beses siyang napahinga ng malalim. Puntahan natin siya, kuya. Miss ko na si Ate Mia. Sige, pero iiwan muna kita kay Aling Rosa. May gagawin muna si kuya na importante. Babalikan kita at dadalhin kita kay Mia. Promise. Sige po, kuya. Magpapakabait po ako. Bye, kuya. Ingat po. Pagkaiwan kay Nina kay Aling Rosa, nagmamadaling pumunta si Marco sa mansyon. Marco, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ng anak ko sa'yo. Sana, wag mong hayaan na maging dahilan yon para hindi mo ako tulungang iligtas siya. Kalimutan na po ninyo yon, Congressman. Ano man ang ginawa ni Senyorita, sobra pa ang kabayaran niya. Iniligtas niya ang kapatid ko. Si Nina, gumaling na siya sa cancer dahil sa tulong niya. Nagulat ang congressman. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam noong una na siya ang babaeng tumutulong sa kapatid ko. Nagkakilala sila sa restaurant. Nandoon kami ni Nina. Wala ako noon kaya hindi ko alam na si Senyorita pala ang tinatawag ni Nina na Ate Ganda. Nung na-ospital si Nina,
May nagbibigay ng pera linggo-linggo. Si Nina ang nag-aabot sa akin. Hindi ko alam kung sino hanggang sa maalala niya ang pangalan. Kaya sobrang laki ng utang na loob ko kay Senyorita Congressman. Handa po akong isugal ang buhay ko. Mailigtas lang siya. Naluha ang congressman. Salamat. Mabuti talaga ang kalooban ng anak ko. Nagkataon lang na ayaw niya ng bodyguard. Handa ka na ba, Marco? Handang-handa na po, Congressman. Si Jake ang mastermind ng kidnapping for ransom. Humihingi siya ng 50 milyon kapalit ni Mia. Pero alam ng congressman na nanganganib pa rin ang buhay ng anak. Kailangan ni Marco dahil sa background nito bilang sundalo. Sa'yo ko pinapaubaya ang buhay ni Mia, Marco. Iuwi mo siya ng buhay. Makakaasa po kayo, Congressman. Ibabalik ko siya ng buo. Walang galos. Dala ang impormasyon at ang 50 milyon, pinuntahan ni Marco ang abandonadong gusali sa pinakasulok ng Maynila. Hoy, hambog na bodyguard! Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko! Sigaw ni Jake mula sa dulo ng pasilyo. Jake, pakawalan mo si Mia. Narito na ang pera. Tumawa si Jake. Hangal ka! Sinong may sabing makakalabas pa kayo ng buhay dito? Sininyasan ni Jake ang mga tauhan na lapitan si Marco. Pero mas mabilis si Marco. Binaril niya ang unang lalaki at mabilis na nagtago sa isang kwarto. Nagbarilan sila. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan ni Jake. Si Jake na lang ang natira. Lumabas ka dyan, duwag! Makipagharap ka! Sigaw ni Jake. Sinilip ni Marco. Hawak ni Jake si Mia. Duweg ka, Jake! Nagtatago ka sa likod ng babae, bitawan mo siya at tayo ang magharap. Huwag kang lalabas, Marco. Papatayin ka lang niyan, sigaw ni Mia. Tumahimik ka, Mia. Umalis ka na, Marco. Please. Kawawa naman ang kapatid mo kapag may nangyari sa'yo. Biglang, lumitaw si Marco sa likuran ni Jake at sinuntok ito sa batok. Nawalan ng malay si Jake. Halos bumagsak si Mia. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Okay ka lang ba, senyorita? Nag-aalalang tanong ni Marco, inalalayan siyang makatayo. Okay lang ako. Maraming salamat, Marco. Wala pong anuman, senyorita. Responsibilidad ko pong iligtas kayo. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nandito? Paano mo nalaman? Nandito ako para ibalik ang kabutihang loob na ginawa ninyo sa kapatid ko. Ngayon ko lang nalaman na kayo pala ang ate ganda ni Nina. Nakalimutan niya raw ang pangalan ninyo. Tinawagan ako ng daddy ninyo para humingi ng tulong. Tumanggi ako. Masama pa rin ang loob ko dahil sa ginawa ninyo. Pero nung sinabi ni Nina na kayo pala ang tumutulong sa amin, pumunta agad ako. Napaiyak si Mia. Nakita ko kayo noon sa restaurant. Ikaw at ang kapatid mo. Naawa ako sa itsura niya, hindi ko napigilang lapitan siya. Nung malaman kong naospital siya, tinanong ko ang doktor kung ano ang posibilidad na gumaling siya. Sabi niya, malaki ang tsansa kung makukumpleto sa gamot at regular ang blood donor. Nagkataon na magkapareho tayo ng blood type, kaya nag-volunteer akong mag-donate ng dugo at magbigay ng pera. Hindi ko na po kayo matutumbasan ng ginawa ninyo, senyorita. Hindi naman ako humihingi ng kapalit, Marco. Makita ko lang na magaling na si Nina. Masaya na ako. At saka, pasensya na. Lagi ko kasing sinasabi kay Nina na ate ganda na lang itawag niya sa akin. Ayokong malaman mo na ako ang tumutulong. Baka kasi magalit ka at hindi mo tanggapin. Napakaswerte ng kapatid ko dahil may tumulong sa kanya. Salamat. Tara na. Baka magising pa ang mga kidnappers. Nakangiti silang lumabas ng abandonadong gusali. Dumating ang mga pulis. Iniwan nila sa mga ito si Jake. Haharap ito sa maraming kaso. Kidnapping at panloloko ng pera sa kumpanya ni Mia. Inuwi ni Marco si Mia ng ligtas. Walang galos, gaya ng ipinangako niya. Mia, anak, safe ka. Masayang sambit ng congressman, sabay yakap ng mahigpit. Lumabas din ang mommy ni Mia
at niyakap ito. Anak ko, sobrang nag-alala kami. Hindi ka ba nasaktan? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Hindi na ma, okay lang ako. Si Marco ang pasalamatan ninyo. Marco, maraming salamat sa pagligtas sa anak ko. May reward ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang isang maliit na kumpanyang binubuksan ko. Motor shop, ikaw na ang magpapaunlad. Hindi na po, Congressman. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit. Ang ginawa ko po ay pagtanaw ng utang na loob dahil sa pagtulong ni Senyorita sa kapatid ko. Hindi ko po matatanggap yan. Humanga si Mia sa pagtanggi ni Marco. Ibig sabihin, may mabuti itong puso. Dahil doon, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi yan bayad, Marco. Pagtanaw ko rin ito ng utang na loob sa pagligtas mo sa anak ko. Salamat po, Congressman, pero hindi ko po talaga matatanggap. Masaya na po ako na nailigtas ko si Senyorita. Tulad ng ipinangako ko. Mauna na po ako. Tumalikod siya para umalis, pero huminto siya at bumalik. Bakit ka bumalik, Marco? Tatanggapin mo na ba ang alok ko? Hindi po, Congressman. Pero may isa po akong hiling para kay Senyorita. Ano yun? Senyorita, pwede po bang madalaw ni Nina kayo paminsan-minsan? Miss na po kayo. Napangiti si Mia. Pati ang kanyang mga magulang ay napangiti. Yun lang? Oo naman. Kahit kailan, dalhin mo siya rito. Pwede rin akong dumalaw sa inyo. Miss ko na rin siya. Salamat po. Ganyan ka dapat, Marco. Hindi ako nagkamali ng pagkakakilala sa iyo. Dad, pwede ba akong mag-request? Ano yun, anak? Pwede bang i-hire niyo ulit si Marco bilang bodyguard ko? Natatakot po ako. Baka maulit ang nangyari. Nagulat ang lahat, lalo na si Marco. Oo naman. Narinig mo ba, Marco? Pwede ka bang maging bodyguard ulit ng anak ko? Napaisip si Marco. Kailangan niya ng trabaho. Malaki. Magpasahod ang pamilya Rodriguez. At si Mia na mismo ang nag-request. Para kay Nina, sige po, Congressman. Para sa kapatid ko, payag po ako. Very good! Hire ka na bilang bodyguard ng anak ko. Salamat, Marco. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magsusungit. Natatawang sabi ni Mia na ikinatawa ng lahat. Sana nga, anak. Wala ka nang mahahanap na katulad ni Marco. Matapat, matapang, maaasahan. At gwapo, sabi ng mami ni Mia. Ma! Tama ang mami mo, Mia. Mas boto pa ako kay Marco kaysa sa manliligaw mong spoiled, lalo na kay Jake. Dad, baka may girlfriend na si Marco eh. May girlfriend ka na ba, Marco? Direktang tanong ng congressman. Wala pa po, Congressman. Pero hindi naman po kami bagay ng anak ninyo. Mayaman po kayo. Mahirap lang po ako. Nagkakamali ka. Mayaman ka rin. Mayaman ka sa kabutihan. Yun lang sapat na para sa amin. Dad, please, nakakahiya naman sa tao. Sige, Marco, bahala ka sa anak ko simula ngayon. Naguluhan sina Marco at Mia sa sinabi nito. Pareho silang namula. Dad, bodyguard mo siya. Natural lang na ipagkatiwala kita sa kanya, anak. Natatawang sabi ng congressman. Napailing na lang si Mia. Parang ipinagbubugaw na siya ng daddy niya kay Marco. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kinikilig siya. At nangangarap na sana ay maging sila nga. Sige po, Congressman. Senyora, senyorita, uuwi muna ako para magpaalam sa kapatid ko. Mabilis siyang umalis. Paglabas ng mansyon, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sobrang init ng pakiramdam niya sa loob. Pero nagtataka siya. Bakit natuwa siya nang malamang gusto siya ng mga magulang ni Mia para sa anak nila? Parang may kakaiba siyang naramdaman. Kinabukasan, dinala ni Marco si Nina sa mansyon para makita si Mia. Nasa hardin si Mia, nagdidilig ng mga halaman. Ate ganda! Sigaw ni Nina nang makita siya. Napalingon si Mia at napangiti. Sinalubong niya si Nina at niyakap ito. Baby ganda! Masayang bati niya. Masayang pinanood ni Marco ang kapatid at si Mia. Napatingin siya kay Mia. Habang naglalaro ito kay Nina, may kakaiba siyang naramdaman. Parang nahuhulog ang loob niya. Mukhang panalo ka ata, bro.
Biglang sabi ni Ramon, sumulpot sa likuran ni Marco. Aray! Nagulat si Marco. Masyado ka kasing tutok sa pagtitig kay senyorita. Halos lumuwa na ang mata mo. Nakangiti-ngiti ka pa habang nakatingin. In love ka na, bro. In love ka na. Hindi makasagot si Marco. Totoo yata ang sinasabi nito. Napailing na lang siya, nakangiti.